Umayaw na. Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sa hirap man o sa saya ay Benitez, your wife. Umayaw na. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga unang-unang pinakita dito is yung teaser para bukas. Yes guys, dito nga ipinakita na ito nga si Carlos is nagbisibisihan nga doon sa kanyang opisina at tila meron siyang ginagawa at nagulat nga siya actually nung biglang may pumunta. Yes guys, sabi ng sekretary niya na may naghahanap daw sa kanya at sabi ni Carlos na sino yon at sinabi sa kanya na ito nga si RJ Tanyag. At medyo nag-hesitate nga itong papasukan si RJ pero nagulat siya na pumasok na lang ito bigla, no? Na kung saan nga gusto ngang kausapin ni RJ itong si Carlos. Ngunit sabi nga ni Carlos na pasensya ka na pero busy ako. At agad naman sumagot itong si RJ Tanyag at sinabi niya na busy ka makipag-usap sa akin pero hindi ka busy nung time na pumunta ka doon kay Moira. Yes guys, nagulat nga itong si Carlos at napatingin na paano niya nalaman na pumunta nga itong si Carlos doon sa kulong at kinausap si Moira. At dito nga na nag-umpisa nga magtanong itong si RJ at tinatanungan niya na bakit ka pumunta roon, anong dahilan at ano bang connection mo talaga dito kay Moira. Huwag mong sabihin ikaw yung kasabwat niya. At sinasabi nga dito ni Carlos na busy ako, hindi ko kailangan sagutin yan at isa pa, huwag kang magbintang pagkat wala ka namang ebidensya. Yes guys, ayun talagang pinapamukha ni Carlos, no? Sa kabila ng lahat-lahat na nahuhuli na siya is talagang i-deny niya pa rin. Sabagay, sanay siya sa ganun eh. Hanggang ngayon nga, dinideny niya yung patungkol sa katotohanan na anak niya mismo si Zoe at hindi talaga Tanyag. At dito nga guys, ipinakita din na ito nga si Annalyn at itong si Lynette is nag-uusap. And yes guys, na pinakita na nga dito na umalis na nga sila doon sa bahay nila Carlos. And yes guys, dahil nga mismo sa nangyari na muntik sakta ni Carlos itong si Lynette, itong nanay mismo ni Annalyn at nag-uusap nga sila, nagmamaritesan actually sila dito at nabanggit nga dito ni Lynette kung okay ka ba na nandito lang tayo sa maliit na kwarto. Ngunit sinabi ni Annalyn, opo, ang mahalaga sa akin is magkasama tayo at wala ring mananakit sa inyo. At ito naman si Annalyn, nagsabi din sa kanya o nagtanong sa kanyang mama na Nay, alam nyo ba na merong girlfriend itong si Doc Carlos bago kayo kinasal? And then sinabi nga mismo ni Lynette na alam ko, siya yung nanay ni Harry. And yes guys, ngunit ito nga si Annalyn is nagulat din. Kaya nga sinabi niya na Nay, hindi po. Kasi po after nung nanay ni Harry is nagkaroon pa siya ng girlfriend bago po kayo kinasal. At makikita mo mismo na nagulat itong si Lynette kasi nga walang napanggit itong si Carlos sa kanya na nagkaroon pa to ng iba pang karelasyon. And yes guys, no, hindi niya alam na nagka-girlfriend ito kasi nga itong si Carlos is walang nababanggit. Pero ang tanong, paano nalaman na Annalyn yun? Simple lang, Marites eh. At marami nga siyang mga kaibigan ding Marites, kaya malamang dun yun ang galing. At tinanungan niya rin to sa mama Lynette niya kasi nga gusto niya i-confirm kung alam niya. Ngunit sinabi ni Lynette na hindi ko yun alam. Ngunit alam naman natin na kung sino yun. Na ito nga ay walang iba kundi si Moira. Yes guys, ito nga ay nakarelasyon noon sa mga hindi nakakalam, no, ni Carlos. At ang naging bunga nga na nabuntis niya itong si Moira at ang naging anak nga nila itong si Zoe na una ayaw ni Carlos pero ngayon close na sila. Kaya pag nalaman to ni Lynette, nako, lalo siyang magagalit. Tapos malalaman pa niya na buhay pa pala ang unang asawa ni Carlos na si Irene Benitez. And yes guys, ito nga, kung maalala nyo nung last episode din is tumatawag ito kay Carlos. Ngunit sinabi ni Carlos na sorry, hindi ito si Carlos. At talagang nakita mo na kinakabahan at natatakot itong si Carlos kasi nga bumalik na ang nanay niya. Yes guys, no, ito nga pinakita rin na nagulat din si Harry kasi nalaman niya na buhay pa yung nanay niya. Tanging pagkakaalam lang niya, kagaya ng sabi ng tatay niya sa kanya is bata pa lang siya o baby pa lang siya is namatay na itong nanay niya. Kaya nga
hindi niya ito nakita ni Harry yung nanay niya kahit na kailan. Kaya nagulat siya nang malaman niya na merong isang nagpapakilalang Irene Benitez na nanay daw niya. Yes guys, talagang mixed emotion din tong si Harry. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot o mapapaiyak. Kasi hindi niya sure kung talagang nanay niya. Kasi tanging pagkakaalam niya lang is patay na nga ito, kagaya ng sinabi ng tatay Carlos niya. Pero ito mismo si Irene sinasabi na hindi yung totoo, sapagkat buhay ako. Ang nangyari lang, kaya umalis ako dahil sa iyong tatay na talagang nananakit. And yes guys, kung maalala ninyo, no, muntik ngang saktan ni Carlos itong si Lynette. At kung maalala rin ninyo ng mga nakarang episode, is nagawa nga saktan mismo ni Carlos itong si Moira, no, sinampal niya yan. Kahit ito nga si Zoe, so talagang mahilig mamisical itong si Carlos. Mabait naman siya, kaso nga lang minsan hindi niya nakokontrol yung sarili niya, lalo na yung mamisical siya, no. At ito nga ang dahilan din kung bakit umalis itong si Lynette at si Annalyn sa bahay nila. At lalo na kung malalaman ito ni Lynette yung nangyari, na buhay pa pala yung asawa niya, no, o yung una niyang asawa, yung nanay ni Harry. Nako, sigurado laking problema nito ni Carlos at malaking explanation nito. Tapos pag nalaman pa na kasama pala o kasabot pala itong si Carlos sa ginawang kalokohan ni Moira, na dakpin itong si Don Pepe, sigurado nako, patong-patong na yung mga kasalanan at malaking bagbabayaran nito ni Carlos. At talaga lahat ng tao magagalit sa kanya, kahit itong si Harry, kapag nalaman ng totoo na buhay pa pala ang mama niya at sinasaktan din pala ito, kaya napilitang iwan siya. At dito nga guys, ipinakita nga na si Moira, yes guys, talagang ang ginagawa niya ang lahat para makaalis na sa kulungan. Siyempre kawawa kasi siya dyan sa kulungan, at gusto niya na rin siyempre na gumante. Yes guys, dito nga si Mildred is makita natin na tinutulungan na siya, di ba? Pero bakit? Ano kayang ginawa? Simple lang, kasi may pera nga itong si Moira na ibinigay mismo ng attorney, na kung saan gamitin niya daw niya ito at makisama siya kung gusto pa niyang mabuhay sa kulungan. Kaya ginamit niya ito at sinabihan siya ni Mildred na kausapin itong si Nena. Yes guys, itong si Nena, sabi nga niya na kung merong Diyos, merong susunod, at lahat yan kaya mo pasunod, basta meron lang kapalit. At dito nga guys, no, kahit itong si Moira tatakot at nag-iisa lang at walang kasama, is talagang sumugal na siya kausapin itong nga si Nena, kahit napipilitan siya. Kahit alam niyo naman na pagka maaharte itong si Moira sa paligid, sa pagkain, is hindi niya pinapatuloy yan basta-basta. Pero sa kadahilan ng gusto niya nang lumabas, gusto niya nang makalaya at makagante, lalo na dito sa mga tanyag, lalo na dito kay Giselle, kasi nga inis na inis siya dahil ito si Giselle nga ang dahilan kung bakit napapahirapan itong si Moira, dahil din sa pera. Pero maliban doon, talagang matigas ang mukha nito ni Moira. Kahit nung unang pasok pa lang, talagang nakipag-away na siya agad at nagulpi siya, no, pinagampas ng bat, tapos yung mukha niya gas, sinaksak pa ni Madam Lotus ng sa likod, no. At buti na lang buhay pa yun, kasi nga tinidor lang. At makita natin na tinatoon pa nung nakaraan, pinaso pa siya. Talagang kawawa ito. At dito nga pinakita na lumapit na si Moira, kasi talagang gusto niya nang lumabas kay Nena. At sabi ni Nena na, bakit? Ano yon? Anong kailangan mo sa akin? May magagawa ba ako? At nakiusap nga itong si Moira, at sabi nga niya na, please tulungan mo ako na makaalis dito sa kulungan agad-agad, sapagkat gusto ko nang makalabas at meron akong gagawin doon na taong gagantihan, at gagawin ko ang lahat, willing akong gawin ang lahat para makalabas dito. At lumapit nga itong si Nena, tumayo at lumapit dito kay Moira, at makikita mo na itong si Nena tila may gusto siya sa mga babae, o tila pagkatomboy ito, no. At sabi pa nga niya, ang tanong is, gagawin mo ba yung kapalit ng lahat ng pagtulong ko sa iyo? Yes guys, makita mo na tila hinipuan dito si Moira, no. At si Moira nandidiri, kasi nga, alam niyo naman, itong si Moira masyadong maarte, at iniisip nga niya na kung may mangyari sa kanila is napakahirap nun, nandidiri siya nun. Pero isip niya rin na kung ay lang ang paraan para tulungan siya makatakas, is baka gawin niya yon. Pero makikita natin dito guys na itong si Moira is desperada na siya. Actually, gusto niya nang lumabas para makagante dito nga sa mga tanyag, lalo na dito kay Robert
at dito nga rin kay Giselle. Pero ang tanong dyan guys is, makakalabas ba itong si Moira? Kakapagpiyansa ba talaga ito para makalabas o hihingi siya ng tulong dito kay Nena? At kung sakali, pagbibigyan niya kaya itong si Nena at gagawin niya lahat para lang makatakas, o baka may gumawa na naman siya ng ibang kalokohan o ibang paraan. At ito kayang si Giselle at si RJ, ano kayang gagawin nila para mapanatili si Moira sa kulungan? Malalaman na ba nila na si Carlos is kasabwat din? At ito kayang si Lynette, malalaman kaya niya ang patungkol sa unang asawa nito ni Carlos at malalaman kaya niya na buhay pa ito? At itong si Harry, ano kaya maramdaman niya pag nakita niya uli ang kanyang nanay? At si Annalyn, ano kaya magagawa niya para matulungan itong nanay niya ngayong dalawa na lang silang magkasama? At itong si Carlos, paano kaya niya malulusutan ang lahat ng mga gusot na pinasok niya? Kailan kaya sila magkikita ni Irene at ano kaya mangyari kapag nagkita sila? And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye bye.